Nangunguna ngayon sa mga senatorial survey si Congressman Erwin Tulfo. Sa isang eksklusibong panayam, sinagot niya ang mga tanong tungkol sa kahandaan niyang maging senador at kung may plano ba siya sa 2028 presidential elections. Yan ang pampagising na balita ni Cheryl Cose. Isa sa mga malalaking politiko ngayon ang mga Tulfo. Bukod sa nakaupo ngayon na si Senator Raffy Tulfo na pangatlo sa senatorial race noong 2022, posible pa niyang makasama ang mga kapatid niyang kakandidato, sina Ben Tulfo at Congressman Erwin Tulfo. Sa aking one-on-one interview kay Congressman Erwin, tinanong ko siya kung anong tingin niya sa posibilidad ng tatlong Tulfo sa Senado. Kung gusto ng tao na 2 Tulfos, 3 Tulfos sa Senate, then don't so be it. Kaya mga nagsasabi, dynasty na yan, Tulfo, ang dami na nila. Let the people decide. Si Cong Erwin ang nangunguna sa senatorial survey ng Pulse Asia at Social Weather Stations o SWS. Aminado siyang nakaka-pressure ito, pero nakahanda raw sa Erwin. I'm ready for the challenge. I'm gonna ask them lang is, just give me 6 years. Bigyan niyo lang ako ng 6 years. If I will not perform like what I did DSWD, then I'll step down. I will not ask for re-election, mark my word. Naging kalihim ng Department of Social Welfare and Development si Cong Erwin, pero hindi siya nakalusot sa Commission on Appointments. Matapos niyan, naging representative siya sa Kongreso ng ACT-CIS party list. The last time we talked, I asked you if you were gonna run for Senate. You said, happy ako dito sa Congress. What made you decide to run for Senate? Because the President asked me again, I need your services. I need your services again once more. So I said, yes. I took up the challenge. Maging si House Speaker Martin Romualdez na madalas kasama ni Erwin, approved din daw sa pagtakbo niya sa Senado. Ayon kay Erwin, kapag nanalo siya, pagtutuunan niya ng pansin ang mga issue ng inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin, epekto sa Pilipinas ng mga giyera ng Ukraine at Israel, kawalan ng trabaho at mataas na sweldo. Bukod dyan, tinanong ko rin si Cong Erwin kung may plano ba siya sa presidential elections sa 2028. Top-notcher, pag sinabi nilang top-notcher, Cong, ay automatic na presidentiable. Ay, hindi. Mahirap yan. Madaling kang tumanda. At saka marami po mga mas magagaling dyan. Marami mga magagaling na politiko. Mga veterano, mga abogado.